Congresswoman ang numero 3, Congresswoman Apple Nieto. At sa mga pagkakataon po ito, mga taga-Distrito 3, handang-handa na ba kayo? Parinig ng isang malakas na At sa mga pagkakataon po ito, kasama na po natin ang tambalang muling magbibigay ng gloria at tingning sa ating lungsod. Palakpakan po natin ang ating minamahal at magiging Vice Mayor G. Atienza Aguirre, Isko Moreno Domangoso. Mga taga-Distrito 3, matigay! Maraming salamat, Distrito 3. Parinig ka mo ulit ng isang malakas na palakpakan dyan! At bago ko po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita, sabay-sabay muna po nating panoorin to. Simula ko nang ako dito sa mga ibabaw, naging kagawian ng aking pamilya na tumulong sa buhay. Noong mga panahon na ako'y lumalaki, nalaki ng aking ama sa Manila City Jail at kung niya sinabi sa akin na kailangan ibigay ko ang buhay ko sa magtutulong sa ating mga kababayan. Doon ko na kita na meron pala akong misyon dito sa mundo ako. Ibigay ko po ang aking puso bilang isang misyonaryo. Ang pinili ko pong kurso ay Political Science Major in Governance. Dahil naniniwala ako, importante pa rin na meron tayo isang gobyerno na kaalalay at nakasuporta sa mga mamamayan. Bilang isang mamamahayag, doon ko po narinig ang totoong mga hinaing ng ating mga kababayan. Dahil namulat na ako at ang aking puso sa mga kinahinatnan ng ating mga kababayan, mahirap na po ito. Ang mga sektor ng ating mga nakatatanda, ang aming mga lolo at lola, nanay at nakita ko po ang hinaing ninyo na gusto niyo isang gobyerno na nakaalalay, nakasuporta ang ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap mabuhay ng may kapansanan. Kaya importante na sensitibo ang gobyerno sa inyong mga pangangailangan. Ang Muslim community na siyang naghahangad na kayo ay mapansin, kayo ay makapagdasal ng taimtim sa isang espasyo sa mga publikong lugar para naman sa mga magulang, especially ang mga sundo parents. Alam ko, mahirap magpalaki ng mga bansa dahil paano bilang isang gobyerno na naririnig ang inyong hinaing na magkaroon kayo ng konting kasiguruhan ng inyong mga anak ay masusuportahan pagdating sa kanilang edukasyon. Tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. At dahil dyan dapat patas at panlaban ninyo, ginamit ko ang aking boses para makahingi ng tulong. Para ako ay makakagawa ng mga proyekto at programa dito sa ating lungsod. Kahit wala po akong posisyon, marami na po tayong nagawa. Panahon na para gawin na mas sistematiko, mas epektibo, at mas may puso ang ating paglilingkod. Dahil dito sa Maynila, ang gusto namin ni Yorme, bumalik ang hinging, pag-asa, at buhay sa inyong mga puso. May pusong misyonaryo, tunay na may pagmamahal sa kapwa, kaya naman pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila. Ang katuwang ni Yorme sa lungsod ng Maynila, ang numero 1 sa hanay ng mga vice-alkalde. Palakpakan po natin ang ating magiging Vice Mayor G. Atienza. Naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala rin ako na pag binigay natin ang buhay natin sa
humuhubog sa atin para handa tayong maharap ang ating misyon sa buhay. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza, Direktora ng Kababaihan ng Maynila, ngayon katambaliyor Isko Moreno Dumagoso bilang kanyang vice-alkalde. At alam ko ngayong gabi nakatadhana na tumayo ako dito sa inyong harapan para maging vice-alkalde ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit sa totoo lang, nung bata pa ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya ang ginawa ko, bilang bunsong anak ng vice-alkalde, tinayuan ko ang mga kabataan at naging aktibo ako para marinig ang kanilang boses. Ako po ay nakapagtapos ng Political Science, major in Governance, hindi para pumasok sa mundo ng politika. Hinailangan kong maintindihan kung bakit ako binigyan ng Panginoon na isang pamilya na tumutulong diretso sa tao at kung papaano patakbuhin ang gobyerno ng tama. Noong ako po ay naging isang ina, ginamit ko ang aking boses para tayuan ang mga boses ng mga ina dito sa Maynila. Noong ang aking ama ay naging buhay party list representative, ako po ang gumawa ng paraan para makapagbigay ito ng milyong-milyong food packs dito sa Maynila. Milyong-milyong halaga ng mga bitamina, milyong-milyong halaga ng maintenance at kung ano-ano pa. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha kahit saan. Dahil masaya na po ako na pag ako ay tumingin sa itaas, alam ko nagawa ko ang mission ko sa aking buhay at masaya ang Panginoon sa nagawa ng aking mga kamay. Ngunit, nung ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years, kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po si Kuya Kim? Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Annie? Parang walang nagsabing Kuya Kim. Pero, nung ako po ay naging isang broadcast journalist, doon ko po narinig ang hinaing ng mga sektor ng lipunan na para sa akin umiiyak dahil walang gobyernong nakikinig sa kanila. At meron po akong nakilala dito sa inyong distrito. Trabaho ko po noon kunin ang kanyang kwento. Ang pangalan po niya ay si Nanay Emelita. Pinakita niya po sa akin kung saan siya nabuhay buong buhay niya. At siya'y natulog katabi ng basura at ng daga. At sinabi niya sa akin na ngayon lang daw siya nakakilala ng isang anghel. Natakot ako dahil akala ko may multo sa tabi ko. Yung pala ako pala ang tinutukoy niyang anghel. Ang sabi niya sa akin, dahil buong buhay daw niya, walang gumawa ng kabutihan para sa kanya. Pero nung kinuwento niya sa akin ang storya ng kanyang buhay, at sinabi niya na buong buhay niya, malapit na siyang mamatay, at mawawala siya dito sa mundo, na tila parang isang daga lamang na dumaan dito sa mundo. Hindi ko po nakayanan yun, at dahil doon, yun po ang nagbukas sa aking puso para ipaglaban ng mga lolo at lola na dito sa Maynila kung merong gobyernong nakikinig sa kanila, dapat nakasuporta ang mga ospital para sa kanilang mga pangangailangan. Nalaman ko, nung ako po ay pumayag na maging katambaliyor Isko Moreno Dumagoso, na maalam na si Nanay Emelita. Nawala siya ng isang gabi na malakas ang bagyo na walang kasama. Ang akala niya, ako ang anghel niya. Pero sa totoo lang, siya po ang naging anghel ko dahil siya ang nagbukas ng aking puso para ipaglaban ang buhay ng mga Manilenyo na ngayon umiiyak dahil pakiramdam nila walang gobyernong nakikinig sa kanila. Nandito po ako tumatayo para sa aming mga mahal na lolo at lola. Parating na po ang isang gobyerno na may malasakit, mabilis kumilos, at isang gobyerno na ipagtatanggol sila. Sisiguraduhin namin ni Yorme na siksik, liglig ang gamot, vitamina, bakuna, at ospital na talagang mararamdaman nila. Welcome sila pag sila ay may sakit at pagagalingin sila.
Tumatayo rin ako para sa ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap magkaroon ng kapansanan. Kaya para sa akin, dapat sensitibo ang gobyerno sa kanilang pangangailangan. Tumatayo rin ako para sa ating mga Muslim communities na nagdadasal sila na mayroong isang gobyerno na marunong makinig sa kanila. Tumatayo ako para sa mga magulang na araw-araw ang inyong dasal, merong isang gobyerno na alam nyo maaasahan pagdating sa pag-aalaga at edukasyon ng inyong mga anak. At tumatayo rin ako para sa mga LGBTQ+ community. Dahil alam ko, bata pa lang kayo, marami na kayong inindang diskriminasyon. Dito sa amin ni Yorme, patas ang panlaban ninyo. At lahat pantay-pantay na mabibigyan ng oportunidad. Dito sa Distrito 3 na nag-motorcade kami ni Yorme at ng buong Yorme's Choice kasama si Congresswoman Apple Nieto, narinig ko ang sigaw nyo. Ano nga po yun? Ano nga yung sinisigaw nyo? Ano nga mas malakas? Alam ko na kaya nyo sinisigaw na bumalik na si Yorme dahil nagnanais ang iyong puso na bumalik ang isang gobyerno dito sa Maynila na mabilis kumilos at may malasakit sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama niyo rin po si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, mga programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng Vice Alcalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na ipagtatanggol ang boses ninyo. At kahit wala pa po akong naging posisyon, makakaasa kayo na ipaglalaban ko na marinig ang boses ng mga taga-Distrito 3. Alam nyo, ako po ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa Maynila. Siya po ay naging isang Vice Alcalde na nakakuha ng 3 termino. Naging isang magaling na Vice Alcalde na sumuporta sa kanyang alkalde. Kaya makakaasa kayo na susuportahan ko ng buong-buo si Yorme Isko Moreno Tumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat milenyo na nandito ngayon. Ang tawag po nila sa akin kanina, Liwanag ng Maynila.
naman po natin kalilimutan sa hari mo ng mga vice alcalde, ang ating magiging Vice Mayor Ching Atienza! Mga minamahal kong taga-Distrito 3, handang-handa na ba kayo? At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Papango! Real talk ng kapamen, rap ang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka yan, pwede mo namang kunin. Wala kang palusot kasi madaming paraan. Pangarap maliit pag di ka kinabahan. Maraming salamat Pero dugo sa ating tagapagpakilala, mga batang San Nicolas. Good evening! Kumain na ba kayo? Huwag magalala. Nailipas din yan. Ako'y natutuwa, no? Naku, hanggang doon sa Kodli. Pasensya na kayo ha, medyo malakas ang ilaw pero binabati ko rin dyan yung mga nasa Kodli. Magandang gabi sa inyo. O dito sa Wakali, sa kanan. Sa Wakali. Mga taga-saan ba? Oh. Anyway, nais ko lang batiin para tayo nasa loob ng sinihan ngayon. Kayong mga naririto sa baba, orchestra. Yun yung balcony. Natutuwa ko dahil alam niyo, marami sa inyo dito napakinggan ako ng mga ganitong panahon noong 2019. Dito rin ako nagsalita. At meron akong isang binitawang salita. Kung maalala nyo lang, noong 2019, dito mismo, sinabi ko, for 30 years, basurero pa lang ako. Kung naalala nyo yung Elizalde Road sa tabing ilog, squatter na tong gitnang ito. For so long, at meron akong binitawang isang salita. Ang sabi ko noon, wag na wag na akong iboboto pag hindi ko kayo nagawan ng pabahay dito sa San Nicolas. At sa awa ng Diyos, bagamat pandemya pa, nagpapasalamat ako, at least matangos ang ilong kong harap sa inyo. Unting-unti nyo nang nasisilayan ang matagal nyo nang pinapangarap dahil nagkaroon na ng Binondominium 1. Kaya ko nilagyan. Ito naman para sa inyo. Nay, hindi ka nadudungaw dyan. Mag-elevator ka na rin. Kaya ko yan nilagyan ng numero Binondominium 1 dahil ang pangarap ko magkaroon ng Binondominium 2, Binondominium 3, at Binondominium 4. Kung pinalad lang tayo, natanganan natin ang mas malaking resources ng national government. Baka ngayong gabi, nagsiselebrate tayo dahil hanggang Binondominium 4 tapos na. Pero magkaganon pa man, tuloy ang buhay.
sabay-sabay tayo mangarap. May awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ito, mga taga San Nicolas, pumunta na kayo kay Cebuana Lulier. Isang lanyo na to. Tatayo ako kayo ng Binondominium 2. Dito. Ayun dyan. Hindi na kayo maglalabas sa kalsada. Hindi na kayo maliligo sa kalsada. At hindi na rin kayo magsasarong kuneta. Bakit ko po nabanggit si Sharon Cuneta? Alam nyo, nung araw, ganyan din yung bahay namin. Ang tawag nung araw, condominium. Patong-patong na squatter. Kung meron man nakakaalala sa inyo dito, yung Mabuhay Street sa Arten. Kaya ko nabanggit na Sharon Cuneta dahil pag sumasamahan siya namin, ang kinakanta namin, balutin mo ako, nagis ng iyong pagmamahal. Kaya lahat ng truck sa Arten, kawawa. Pag ginabot yun, nakakis ko. Ang nanay ko, mga tatay ko, kumapit kayo, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. I'll do my best. Sa mga minamahal kong lolo at lola, I love you. Pinaka-paborito ko yan. Yung mga nanay at tatay natin, senior citizen. Kayo ba, nagbabago na ba ang damdamin ninyo? Nagkaabutan na ng 3,000 eh. Talaga? Kahit na ginawa nilang 3,000 yung 1,500? Talaga? Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Di nga. Mataas ka kamay na gusto akong bumalik. Promise? Text man ha? O sige. Siyempre, nangangamba din ako. Baka minsan mabuladas kayo. Dahil hindi lang nagabot ng 3,000, nagabot pa ng 1,000. May 5 kilong bigas pa. Baka nagbago na damdamin ninyo. Talaga? Araw-araw akong inalmusal ng mga yun. Ako ang almusal, tanghalian, hapunan. Yung isa naman, ginawa kong pulutan sa inuman. May kung ganyan ang damdamin ninyo, ipanatag na ang loob ko. Nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako dahil yung mga dati kong kasama, nung araw, panay ang papuri sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa mata nila. Kaya ulitin ko, tanong ko, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Marami daw akong utang. Talaga? Taas ka ang kamay ng walang utang. Kaya ako naman, sa totoo lang, hindi naman ako papatol sa kanila. Yung mga panirang ginawa nila, simula nung Nobyembre, nung Disyembre, January, February, patawag dito, patawag doon, isang bulig dito, 5 kilo doon. Siyempre, nakakatakot din dahil gipit ang tao. Sabi ko naman, doon sa mga nakausap nila, sabi ko, tanggapin nyo lang tanggapin. Sayang din 5 kilo. Tansain din yun. Tapos may isang bulig ka pa. May pan-Jollibee ka pa. Mamantikaan man lang tayo kahit konti. Tama ba?
Pero, mga kababayan, ngayong gabi, wala kayong maririnig na panira sa amin. Wala. Bakit? Hindi mo kailangan manira ng kalaban mo sa politika at hilain mo yung paa para ikaw naman ang umangat. Hindi totoo yun. Ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba? Ako nangutang. Matanong ko lang kayo, sino ang paga 50 pataas, taas ng kamay? O di ang dami nyo na nakitang gobyerno. Tama mali? Ang Pilipinas ba may utang? Marami rin tayong utang? Diba? O ako nangutang, pero may binondominium. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, ni minsan hindi ako nagkubli sa inyo. Noong ako ginawa niyong mayor, noong 2019, wala kayong narinig na sinisi ko yung sinundan ko kasi walang iniwang pera. Nag-move on kagad ako. Bakit? Ibumoto na nga kayo ng bagong mayor. Ibig sabihin, ayaw nyo sa patakbo nung nakaraan. Tama mali? Nag-move on tayo. Inayos natin. Umaangat na tayo. Biglang nagka-pandemya. Sinong mag-aakala na darating sa buhay natin, unang dumating yan sa mga ninuno natin, 1918, 1918 ang huling nangyaring pandemya, more or less. Ngayon, tayo mga nangabuhay, nakaranas ng takot, baka tayo'y mamatay dahil sa COVID-19. Nakaranas ng hirap ng buhay, pandemya, ano nasira? Ekonomiya. Pag walang ekonomiya, walang trabaho. Pag walang trabaho, walang picha. Pag walang picha, walang chicha. Tama mali? Pero, kayo na mga nasarapan, sa Wakali, sanang ka hanggang doon sa Kodli. Kayo na lang ang testigo ko. Dahil yung iba'y patay na. Wala tayong magagawa. Talagang ganun na nangyari. Kayong na mga naparito, at least kaya niyong sabihin sa mga salinlahi natin na noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, buwan-buwan, may food box. Sa Quezon City, sa Makati, o sa amang parte ng Metro Manila, ano meron? Hindi ko alam. Pero sa Maynila, sigurado ako, walang nagutom na bawat pamilya sa lungsod ng Maynila. Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Matanong ko lang kayo, real talk tayo ngayon. Taas ang kamay ng may anak dito. Matanong ko kayong diretsahan. Pag walang makain ang pamilya nyo, gagawa nyo ba ng paraan? Iraraos nyo? Lahat gagawin nyo? Ganon din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong pandemya. Kaya may taong naninira, walang maikwentong nagawa o tayo magkukwento na may kwenta. Tingnan natin, kwentay lang natin para lang magka-idea tayo. 700,000 families times 1,000. 700,000 times 1,000 magkano? 700 million! Patay na. Ang dami na zero.
700 million pesos buwan-buwan. Times 8. Lalo na nagka-leche-leche. 8 times 7. 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? Ano, may puto ko ng ginto? Chicha pa lang yun. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, AstraZeneca bakuna, daang milyon. Ospital ng COVID, 300 milyon. Sa Luneta, mabuhay lang ang mga taga-Maynila noong pandemya. Isama nyo pa, naalala nyo yung unang-unang bigay? 700,000 times 1,000 pesos bawat pamilya. Naalala nyo yun? Additional 700 million pesos. O ngayon naman, ipaalala ko lang, total kwentong may kwenta eh. Taas ang kamay ng may anak na nag-aaral sa public school dito sa Maynila. Mga batang Pedro Guevara, batang Almario, o tingnan ninyo, paalala ko lang, nakatawid ba ang anak natin sa pag-aaral ng pandemya? Di ba? Namigay tayo 110,000 na tablet sa bawat estudyante sa lungsod ng Maynila. 11,000 laptop para sa mga teacher natin. At ito pa maganda, libre internet. Tama mali? No magka? 1 bilyong piso at 300 million pesos. Kayo na po ang magkwenta. Yung pa lang ang binibilang natin. Ngayon, ang ikinalulungkot ko, lahat daw ng ginawa ko, sabi nila, mali. Mali daw yun. Mali daw magtayo ng 10-story fully air-conditioned public school na Rosauro Almario Elementary School. Mali daw magtayo ng binondominium para naman na sa ganon kahit bumagyo, kahit uminit, ang tao natutulog ng panatag ng maayos. Saan ka nakakita? Dati, lahat ng bukol inabot mo sa untog. Pagpaakyat ka na sa segunda. Ngayon, squatter ka lang dati, papindot-pindot ka na lang. 15th floor, please. Mali daw yun! Mali daw yun! Mali daw yun! O sige, pagbigyan natin sila. Kung ako'y mali, edi mali din sila. Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Eh mali pala ba't yung inaprubahan? Lalo na, kayo mga taga 3rd District, yan si Chihuahua. Kilala yung si Chihuahua? Eh siya majority floor leader nun eh. Mali pala eh. Eh ba't yung inaprubahan? Tama mali? Tulong guys. Ito, ako naman eh. Wala naman akong kinubli sa inyo. Ano sinabi ko? Magla-lockdown. Magla-lockdown. Anong pangamba ng tao? Mamatay. Magutom. Ano sabi ko sa Facebook? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag ako, wala nang maibebenta, wala nang mautangan, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako to kay Tambunting Makaraos. Tanong, mga batang Maynila, dyan sa Kodli, sa harapan, sa Wakali, sa Langka, nakaraos pa tayo? Eh, ba't sila nagre-reklamo maraming utang? O ngayon, puro na lang utang, utang, utang. Pwede ba makisuyo pag nagpunta sila rito? Sabihin ninyo, magsilayas na raw kayo dyan, si Isko na lang magbabayad ng utang.
Ang importante sa akin, tao, hindi politiko. Sila, nagsasama-sama para lang sa kanila. Ako, kahit mag-isa, basta kasama ko kayong lahat, panatag na ako. Kaya, mga nanay ko, huwag kayong mag-alala. Babalik ko na yung cake. Wala na raw yung cake. Eh, ginawa namang 1,000 eh. Wala na raw yung insure. Wala na yung vitamins. Talaga? Oh, konti na lang. 43 days na lang. Manatag kayo, basta kung ano yung natikman nyo dati. Bigyan nawa ako ng Diyos ng lakas ng pangangatawan. Iraraos ko kayo. Itatawid ko kayo. O ngayon, mga nanay ko, mga tatay ko, gusto niyo pa ba akong bumalik? O sa akin nakakita ang kandidato, inaakusahan pero umaamin. Eh bakit? Wala naman ako ikinahiya. Tao naman ang nakinabang eh. Ang masama, politiko lang ang nakinabang. Eh palibasa, wala na ako sa City Hall. Sila-sila na lang nagpapakinabangan. O tingnan ninyo, magpangalan kayo ng kahit isang dumagoso sa City Hall. Kahit isa lang. Wala. Eh yung pamilya nila, siksik-liglig at nag-uumapaw pa. Kaya po ako, lagi po maluwag sa damdamin ko, humarap sa taong bayan. Kaya, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, gusto niyo ba talaga akong mabalik? Sigurado kayo. Kasi yung mga chairman nyo dyan, oh, puro J.O. Kapag ang chairman ninyo at kagawad ninyo, ipinipilit sa inyo, yung nakaupo, magtaka na kayo. Ayaw nyo na, sinusubo pa sa inyo. Magkano kaya ang dahilan? Sarap siguro ng J.O. Joke only. Hindi o. Kasi talagang, ano na ngayon eh, napansin ko lang mga nanay ko, ako naman, naniniwala ako, matatalino kayo. Alam kong gipit kayo. No question. Alam kong hirap ang buhay ninyo. Kaya nga ngayon, may mga porn. May mga porn, 3 bulig, 5 bulig. Oh, may AX. Ito pa maganda, usong-usong akap ngayon. Akap dito, akap doon. Pagtapos ng eleksyon, wala na kayong kakap. O pero, bilang pang-unawa sa katulad ko na nalalaman ng sitwasyon ninyo, kunin nyo, sayang din. Yung mga pa-friends, di ba meron pa kayong friends of ganito, friends of ganyan. O, sayang din naman, tirahin nyo na, pera nyo rin naman yun eh. Promise? At manamlay kayo. Pagkakuha ninyo, ipasyal ninyo pamilya ninyo, bilhin ninyo yung pangangailangan ninyo, pero huwag nyo ipakakalawit yung puso nyo, ha? Promise? Okay, basta ako naniniwala, matatag kayo. O ngayon, gusto nyo ba tayo magtuloy na mayor ng lungsod ng Maynila? Matanong ko lang kayo, natanong ko na dito ang mga nanay ko at tatay ko. Pero tatanungin ko na dahil general public ito. Nay, tay, hindi ko alam kung napapansin ninyo, yung napapansin ko din. Pero kayo na sumagot dahil sinabi ko kanina, ayaw kong maninira eh. Pero gusto ko ibigay ang tenga ko sa tao na mapakinggan ano ba talaga ang hinaing ng tao. Ngayon, matanong ko lang po kayo hanggang sa Kodli. Nay, tay, napapansin nyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Imagine ninyo, ha? Sigurado kayo? Talaga?
Eh, sabi niya sa interview, malinis na daw ang Maynila eh. Uy. Talaga? Mga dugyot na naman tayo, eh, luminis na nga yan eh. Oh, ngayon, Nay, Tay, ang dami tayo. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Naapakan ko din yun eh. May ginto. Ang maganda doon, ginanong pa. Hindi! Tayo na. But kidding aside, mga nanay ko, mga batang Maynila, may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Kaya ko bang gawin yun? Naniniwala ba kayo? May prueba ba tayo dati? Pumanatag kayo. Pangalawa kong gagawin, pero kailangan ko muna kayong tanungin. Nay, Tay, napapansin niyo ba gumamit tulongge sa Maynila? Hold up dito, hold up doon, snatching dito, snatching doon. Tama mali? Eh nung araw, pinagkakalawit ko na lahat yan eh. Bakit? Kasi nung araw, nung panahon ko, may gobyerno sa umaga, may gobyerno sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kasi si Yorme, madaling araw na nasa kalye pa. Tama mali? Gusto nyo ba ibalik ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila? Gusto nyo bang matulog uli? Peligro de ora. Mahimbing ang tulog ninyo dahil panatag kayo dahil alam ninyo si Yorme nag-iikot pa, nangangalawit pa ng mga tulongge sa kalsada. Gusto nyo ibalik yun? Mga nanay ko, mga tatay ko, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Pangatlong, iuwi ninyo. Total, gutom kayong lahat. Mabusog kayo sa pangarap. Sa pangarap man lang mabusog tayo ngayong gabi. Pangatlong gagawin ko, nasabi ko na yung isa. Kung ano sinimulan ko, pabahay, eskwelahan, ospital, at trabaho, MBN, minimum basic needs. Kung ano ang ginawa ko dati, gagawin na lang natin muli sa tulong ninyo, mga batang Maynila. Kaya, tanong, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Talaga. Pero kailangan ko ng katulong. Kailangan ko ng katulong. Eh ako naman hindi nagkukubli. Kita ninyo, sinisiraan na ako ng kabilang grupo. Binibigyan ko pa sila ng kredito. Bakit? Totoo naman kasama ko silang gumawa nun eh. Totoo naman. Nakinabang naman ang tao. In fact, sa totoo lang, maalala nyo noon, paabot-abot pa sila ng food box. Tama mali. Pero that's water under the bridge. We move on with our lives. Tayo, tuloy-tuloy ang buhay natin. Gusto nyo bang ibalik ang gobyernong mabilis kumilos? Bigyan nyo ako ng mga kakampi. Pagpahingahin na natin yung mga nasa kabila, lalo na si Chihuahua. Si Chihuahua, nagtatapang-tapangan lang yon, nangihiram ng tapang sa alak. Pero kayo, tatanungin ko na kayo diretsahan. Nakita nyo na ba dito yan ng normal na araw? Nabisita ba kayo dyan dito? Pag may sakit kayo? Oh, wala. Bakit? Doon busy sa Huwadcom. Tama mali. Pero tingnan ninyo to. Tingnan nyo ito. Ilan na dumating dito. Kaya, mga kababayan, ako naman ay real talk lang. Total, nakatulong naman ako sa kanila. Kahit na tinatanggi nila, okay lang yon. Basta ako,
Masaya ako na naging bahagi ng tagumpay nila. Total, tinulungan natin sila maging konsyal. Tama, mali? Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging konsyal. Nanalo, di ba? Tinulungan natin ulit maging konsyal. Nanalo, di ba? Tinulungan natin yung kapatid na konsyal. Nanalo, di ba? Pinababa natin yung kapatid. Pinatakbo natin congressman. Nanalo, di ba? Total, tayo naglagay. Pwede ba tayo na rin magtanggal sa kanya? Pwede? Ay, mga taga San Nicolas. Sisigilin ko kayo. Aabangan ko boto rito sa San Nicolas. Kailangan walang makakuha ang boto yan. Ang makakuha lang niya yung binigyan niya ng JO. Nabigyan na ba kayo ng JO? Hindi ba? Mahinang klase pala kayo. Ay di bale, ayan nyo na yun. Basta, bigyan nyo ako ng mga kasama. Nandito na sa kodli ko ang buong Yormes Choice. Mga nanay ko, mga tatay ko, nandito, may asim pa. Natikman nyo na ba yung cookie niya? Masarap ba? Matamis? Sintamis ang pagmamahal niya sa ating bayan. Mocha Uson! Konsehal Chris Tagle! Bong Alvarez! Ito, maraming makakarelate. Rolling. Rolling. Rolling J! Oh. Ngayon, ito, real talk ulit. Sino mas pogi? Yung tatay o anak? Ha? Ha? Against the light? Sino mas pogi? Si Letnet, si Tol? Sino? Si Tol? Di ko si Tol Sargal. Basta ang payo ko lang kay Tol, namnamin mo na lahat ng buhok mo. Alam ko na kung saan papunta yan. Magsasyagi yan. Sa gilid na lang. Oh. Nay, tay. Ito naman, on a personal level. Basta ako, masaya akong nakatutulong sa tao, sa isa o sa maramihan. Katulad ni Chihuahua. Itanggi man niya, wala na akong magagawa doon. Basta natulungan natin sila. O, tapos na. We move on with our lives. Mga batang San Nicolas, mga batang 3rd District, pwede ba gawin natin ng congressman na makikita natin, makakausap natin, nakangiti lagi at may malasakit sa kapwa? Apple Nieto! Malay nyo, imbis na ang ibigay niyan, AX o AKAP o tupad, baka ibigay niyan, binondogi nyo. Tanong, Yorme, pwede ba yun? Pwede. Depende sa puso ng leader. Tama mali? O yung vice mayor ko, may asim din. Mukha lang mo siyang 19. Naintindihan nyo na yun. Takorens na po yan. Siya po ay graduate ng Lasal, Political Science. Wow! Hindi alam niya ang trabaho. Tama mali? Oh, siya graduate ng Lasal. Daig ko yan. Ako graduate ng Ateneo. O, parang ayaw niyo maniwala. Ateneo naman talaga. Ano? Ateneo de Tondo. Tondo High School. Oh, hindi naman. Kasi siya, kaya niya ang trabaho. Komportable akong katrabaho siya,
Basta lahat sila dito. Pag nagkamali, papaluin ko sa Wepax lahat yan para sa inyo. Ang ating Vice Mayor, Chill Atienza! Kanina, may mga nagpunta rito mga national candidate. O ako naman, natutuwa ako. Binigyan tayo ng oras. Marami naman kayong iboboto senador. Tama mali? 12 naman yan. O kung sino yung nagpunta rito. Una, Bongo. Tama? Mr. Malasaki. Pangalawa, si Amy Marcos. Tama? O pangatlo, pwede ba makisuyo? Si Congressman Rodante Marcoleta. Isama natin sa balota. Promise? Bahala na kayo sa siya muna. Saka na natin pag-usapan yon. Pwede? Eh, baka naman ako makalimutan yun. Promise? Your Miss Choice tayo? Promise? Kasi dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo eh. Dalawa lang. Unang grupo, Your Miss Choice. Matamis. Yung pangalawang grupo, Ladies Choice. Ba't parang nakasimangot kayo lahat? Wala ko sinabi, kayo may sabi nyo na. Oh, Your Miss Choice tayo sa puso nyo. Buong San Nicolas, Your Miss Choice tayo. Buong Tergisik, Your Miss Choice tayo. Nay, tay, mga lolo ko, mga minamahal kong lola, mga batang Maynila, tulungan nyo kami. Bigyan natin at ibalik ang dignidad ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Together, we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalaing gawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po.